Hello, hello, hello. Almusal time. Praise the Lord. Ang ating almusal ay lahat yan ay Diyos ang provider. Ayon po sa Mateo 6:9, sabi ng Panginoong Yesus, Ama namin, ganito kayo manalangin, Ama namin nasa langit ka. In verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin na araw-araw. Kaya pinakilala lang ng Panginoong Yesus na pagkain natin araw-araw ay galing sa Diyos. Amen, amen, amen. Tanggapin nyo na po ang katotohanan na yan kasi yan ang katotohanan. Amen. Sabi nga ng Panginoong Yesus sa Mateo 4:4, hindi lang nabubuhay ang tao sa pagkain na araw-araw, kundi mabuhay ka sa salita ng Diyos. Amen. Kaya makakapaginig po tayo ng pagkain espiritual sa oras pong ito sapagkat nanonood po ako ng Prayer Power, handog ng Pentecostal Missionary Church of Christ Fort Watch. Pakinggan po natin ang message. Spiritual food, di ka nga. YouTube! No copyright ha! Hindi sa akin ang video nito. Hindi ko sarili yung video. Nanonood lang ako sa YouTube din ng Prayer Power. No copyright. Sige po, makinig tayo. Spiritual food, ika nga. Habang kumakain ako. Pansit. Binila lang dyan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Muli po akong bumabati sa inyo, mga kaibigan at mga kapatid, sa mga sandaling ito na tayo po ay muling narito upang magsama-sama na ating idulog sa Diyos ang ating mga kahilingan at sama-sama rin po nating bubulayin ang mga katotohanan ng salita ng Diyos na mag-aakay sa atin upang tayo ay lalong tumibay ang ating pagkakatiwala sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Tayo muna po ay mananalangin. Mapagpalang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagagalak at nagpapasalamat sa dakilang biyaya na nasa amin ngayon upang kami ay muling magbulay ng iyong mga salita at muli naming maidulog sa iyo ang aming mga kahilingan. Pagpalain mo ngayon ang aming pag-aaral ng iyong salita. Katagpuin mo ang aming mga kaibigan at mga kapatid na ngayon ay nangangailangan sa iyo. Marami pong salamat. Pagpalain mo ngayon ang bawat isa sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa mga oras na ito ay akin pong ibabahagi sa inyo ang salita ng Diyos sa aklat ng unang Korinto, 10, ang talata po ay 13. Hindi dumarating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Datapwat-tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa buhay nating ito ay napakahalaga na maunawaan natin na ang Diyos ay namamalaging tapat sa gitna ng iba't ibang karanasan na pwede nating maranasan. Nabanggit ko sa inyo noon sa mga nakakaraan na sa buhay natin ay may pagsubok at mayroong tukso. Ngunit, nais ko pong maalaala nating muli na anumang pagsubok, anumang tukso, ay nananatiling ang Diyos ay tapat. Kaya, yun po ang nais kong ibahaging kaisipan, na sa kalagayan at nasa kalagitnaan man tayo ng pagsubok o sa gitna man tayo ng maraming tukso, ang Diyos ay tapat sa bawat isa sa atin. Kaya sabi dito sa ating talata, datapwat tapat ang Diyos. Tingnan natin ang katapatan ng Diyos sa gitna ng pagsubok o ng tukso na dumarating sa buhay natin. Ang sabi dito, una, hindi niya itutulot na tayo ay subukin
o tuksuhin na hindi natin makakaya. Mga kapatid, mga kaibigan, tatandaan nyo ang katapatan ng Diyos. Hindi tayo daranas ng anumang pagsubok o tukso na hindi natin makakaya. Kaya wag po ninyong bibigyang bigat. Sapagkat kung ano lamang po pala yung kakayanan nasa atin, doon lang itinatapat ng Diyos ang pahintulot. Tatandaan niyo po ang Diyos ang nagbibigay din ng pahintulot. So hindi niya ipapahintulot ang mga pagsubok, ang mga tukso, o anumang tawag natin sa mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin makakaya. Yan po ang dapat nating maunawaan. Lahat po pala na itinutulot ng Diyos na pwedeng mangyari sa atin, yun po pala ay nakabatay sa ating makakaya. Para ding magulang, para ding mga estudyante, yung teacher sa kanyang mga estudyante, yung magulang sa kanyang anak. O halimbawa, pwede bang bigyan ng isang teacher ng examination o ng pagsubok ang mga estudyante na alam niya na hindi naman kaya ng estudyante yung pagsubok na ibibigay niya? Kaya kung ang isang estudyante ay nasa elementary, pwede bang bigyan siya ng pagsusulit na pang high school? Hindi matuwid ang isang guro na magbibigay ng pagsusulit ng high school, ng pang high school sa isang elementary. Alam ng teacher, alam ng isang guro kung ano ang kakayanan ng estudyante sa pagsusulit na ibibigay sa kanya. Ang isang magulang, hindi niya bibigyan ng pasanin, ng pananagutan ang kanyang anak na alam naman ang kanyang magulang na yung pasaning o pananagutan na kanyang iniaatang sa kanyang anak ay hindi makakaya ng kanyang anak. Ganon din pala ang Diyos. Kung tayo man po sa buhay na ito ay may mga tukso na hinaharap, mayroon pong mga pagsubok na hinaharap, yun po ay kapahintulutan ng Diyos. Pero wag po nating kakalimutan na yan po ay nakabatay doon sa ating kakayanan. Ang ibig sabihin, kaya po nating harapin, kaya nating pagtagumpayan ang lahat ng daranasin natin sa buhay. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang pangalawa po dito sa salita na ating binasa, kung babalikan natin ang unang Korinto 10:13, hindi dumarating sa inyo ang anuman tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Ang dumarating po sa atin ng mga tukso at pagsubok o pangyayari sa buhay ay kaya nating tiisin. Sa makatwid, yun po lamang ang ating gagawin, na atin pong tiisin ang anumang nagiging karanasan natin. Yan man ay kahirapan o yan man ay pangangailangan, dapat ay kayanin nating tiisin. Yun po ang payo ng salita ng Diyos. Dito sa talata na ating binasa, kailangan natin na matutong magtiis. Na hindi lamang basta natin titiisin, gaya ng sinasabi sa Hebreo, ang kapitulo ay 10, ang talata ay 36. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis.
upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Ang pagtitiis ay hindi lamang upang tanggapin mo ang hirap ng mga nararanasan mo sa iyong buhay, kundi kalakip para matanggap mo yung gawad at basbas ng Panginoon na kaya mong tiisin ang lahat ng bagay na ito, ay lakipan natin na kinakailangan nating magtiis upang maganap ang kalooban ng Diyos. So mananatili tayo na ang kalooban ng Diyos ay ating ginagawa. Minsan po kasi ang ating problema, pagka tayo ay may pagsubok, parang ayaw nating gumawa ng mga bagay na ukol sa Diyos. Sabihin na natin, yung ating karaniwang sinasabi na parang tayo ay ayaw ng maglingkod. Pag tayo ay may pagsubok, pag tayo ay nasa gitna ng mga suliranin o ng mga tinutokso tayo, inuusig tayo, parang ayaw na nating maglingkod sa Diyos. Ayaw na nating gumawa ng kanyang kalooban. Subalit, hindi po pala yun ay ang solusyon. Ang kinakailangan po pala na ating titiisin na kahit tayo ay nasa gitna ng mga iba't ibang karanasan, ay ilalaban mo pa rin ang iyong paglilingkod sa Diyos. Gaganapin mo pa rin ang kalooban ng Diyos. 'Di ba? Yung simpleng-simpleng ginagawa natin, yung ating pagsimba, yung ating pagpupuri sa Panginoon. Kaya kung inyong mapapansin, si Job nung nasa mahigpit na pagsubok, sabi ng asawa niya, itakwil mo na ang Diyos. Mamamatay ka na, mananatili ka pa ba sa iyong pagtatapat? Ang sabi ni Job, hindi lang tayo dapat tumanggap ng mabuti. No? Hindi lamang tayo dapat tumanggap pag ang dumarating ay mabuti. Kahit ang masama pag dumating, tanggapin din natin. Ang Panginoon ang nagbibigay, ang Panginoon ang nag-aalis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. So hindi sumagi sa isip ni Job na pagsawaan na purihin ang Panginoon. Hindi sumagi sa isip ni Job na dahil ako ay nasa pagsubok, nasa problema, nandito ang mga pangyayari sa buhay ko, titigil muna ako sa Diyos. Itatakwil ko muna ang Diyos. Manlalamig muna ang damdamin ko sa Diyos. Hindi. Ang kanyang paninindigan, ang kanyang nabigkas sa kanyang labi, kahit mabuti o masama, tatanggapin niya kung yun ay kalooban ng Diyos at siya po ay nagpuri sa Panginoon. Sana ay ganun din tayo na magtiis tayo na ganapin ang kalooban ng Diyos kahit tayo po ay nasa mga karanasan na hindi natin nagugustuhan. Huwag po kayong bibitaw na ang Diyos ay ating paglingkuran. Purihin ang Panginoon. Bakit? Tatandaan niyo po, ang Diyos ay tapat. Amen. Habang Amen. ginaganap mo ang kalooban ng Diyos sa gitna ng mga problema at suliranin, tiisin mo lang at ipagpatuloy mo ang iyong pagganap ng kalooban ng Diyos. At ang sabi doon sa ating binasa, ang Diyos ay tapat at sa 10:36, tatanggapin mo. Amen. Tingnan pa natin ang isang kaisipan sa ating teksto sa unang Korinto, sa 10 talatang 13, yung huling bahagi. Kundi kalakip din ng tukso, ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y iyong matiis. Ito pa po ang katapatan ng Diyos, na kahit sa gitna ng mga pagsubok, ng tukso, tinuturuan tayo ng paraan para tayo ay makapagtiis. Hintayin mo ang paraan na ibibigay ng Diyos para ikaw ay makapagtiis. At ang paraang pinakamabuti kung tayo ay tukso, minsan kasi sabi natin labanan.
Ito po. Unang Korinto 10:13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Amen. Ang tagapagsalita po natin, si Presbyter Dan Perez. Ano po? Tuloy. Hindi po lahat ng pagkakataon ay kinakailangan nating lumaban. Ang Diyos pa pala ay sumasang-ayon din sa pagkakataon na kinakailangan tayo'y umiwas. May kasabihan tayo laging naririnig, harapin mo ang pagsubok, harapin mo ang problema. Pero ang Biblia po pala ay sang-ayon na may pagkakataon na pwedeng ibigay ang Diyos sa atin para tayo ay umiwas, para tayo ay umilag. No? Hindi lahat ng pagkakataon harapin. Halimbawa, tukso. Ano ang pinakamabisang paraan sa tukso? Umiwas. Lumayo. Umilag. May mga pagsubok na ganun din. Kinakailangan nating iwasan. Kinakailangan nating umilag tayo. Sapagkat mahirap naman yung humabol ka at labanan mo, paano kung hindi mo nga kaya? Para kang may sakit. Ginagamot ka, binigyan ka ng doktor ng reseta, maintenance. Okay, para huwag laging tumaas ang iyong blood pressure, para bumaba ang iyong sugar, inumin mo ang maintenance. Pero kalakip na sinasabi ng doktor, yung lifestyle mo, kailangan sanayin mo ang sarili sa tamang pagkain. Hindi laging busog, bawal kainin ito, huwag mong kakainin ito, huwag kang iinom ng ganito. Gusto mo gumaling. Gusto mo maging maayos ang lahat. Pero hindi ka naman umiiwas doon sa ipinagbabawal na pagkain. Dahil ang sinasabi mo, may gamot naman, may maintenance naman. So sino ang pinahihirapan mo? Ang iyong sarili. Dahil iniisip mo na meron kang maintenance, meron kang iniinom na gamot, kaya ayaw mong iwasan yung pagkaing ipinagbabawal sa iyo. Mali po yun. Sa kaisipan ng medisina. Pag sinabi sa iyo, inumin mo itong gamot, pero iwasan mo, ilagan mo ang ganitong inumin, ang ganitong pagkain, gagaling ka. May mga bagay na masama na hindi mo pwedeng labanan. Hindi, kaya ko to. Paano nga kung hindi? Kailangan mo umiwas, kailangan mong umilag. Sapagkat yun ang kalooban ng Diyos para magtagumpay ka at maranasan mo yung katapatan ng Diyos. Hindi yung hinarap mo, sinugod mo ang mga tukso, ang mga pagsubok, tapos nabigo ka, sasabihin mo, bakit pinabayaan ako ng Diyos? Hindi, ang Diyos ay tapat. Tinuturuan din tayo na paminsan-minsan at kung maaari ay palagi na hindi lahat ay pwede mong labanan. Hindi mo pwedeng isubo ang iyong sarili. Kailangan mong tumakas, kailangan mong umiwas. At alam niyo, ang pinakamabisang paraan ng Diyos para tayo makailag sa tukso, sa pagsubok, prayer. Diba, sabi ng Panginoon sa Mateo 26, talatang 41, naalaala niyo po ang salita ng Panginoon, kayo'y magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Kung alam mo na ikaw ay mahina, huwag kang lalaban. Umiyak ka sa panalangin at ibibigay ng Diyos ang kanyang tulong, papalakasin ka. Amen. Pero kung kinakailangan umiwas ka, umilag ka, hindi lahat ay kinakailangan mong labanan. Kailangan mo na makita ang paraan na ibinibigay ng Diyos
na tayo ay umilag sapagkat doon sisilang at makikita mo ang katapatan ng Diyos. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Mga kapatid, anumang nararanasan natin, may Diyos na tapat. Amen. Hindi niya ipapahintulot ang anumang bagay na hindi natin kaya. Amen. Amen. Anumang bagay, tiisin mo lang ang kalooban ng Diyos at ang Panginoon may pangako sa iyo. Kung kinakailangan na ikaw ay umiwas, umilag, hanapin mo ang paraan ng pag-ilag at pag-iwas. At ang pinaka mabuti mong magagawa, manalangin. Kaya tayo ay mayroong prayer power. Inaakay tayo para lalo tayong lumapit sa Diyos sa pamagitan ng panalangin. Amen. Mahina tayo, sabi ng banal na kasulatan. Ang ating espiritu may ibig, pero mahina ang ating laman. Pero pag ikaw ay nanalangin, ang panalangin, yan ang pinagmumulan ng ating lakas. Dito tayo humuhugot ng ating lakas sa pamamagitan ng ating panalangin. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ama naming Diyos, maraming salamat po. May dakila kang biyaya. Ang iyong katapatan naway maranasan namin sa bawat araw ng aming buhay. Pagpalain mo ang mga ginintoang katotohanan na ngayon ay nahayag sa amin. Amen. Amen. Tulungan mong dumating sa aming puso, hindi lamang sa aming pakinig. Marami pong salamat, Panginoon. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Ako po ay muling nagpapasalamat na kayo ay nakasama ko at ako po ay muli ninyong pinahintulutan na makapaglingkod sa inyo sa pamagitan ng salita ng Diyos. Sama-sama nating idalangin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ako muli ang inyong lingkod, Presbyterian, nagpapaalala at nagsasabi, God is good. All the time. All the time. All the time. God is good. God is good. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Dagdag lang po natin doon sa Mateo 11. Ano po nakalagay? Sabi ng Panginoong Yesus ay sa 27, binigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at yung marapati pagpahayagan ng anak. Ito na po, 28. Lumapit kayo sa akin, sabi ni Jesus. Kayong lahat na nakapapagalat na bibigatan sa inyong mga pasanin at kay pagpapahingain ko. Sabi niya po, lumapit tayo kay Jesus. May problema ka, kaibigan, lapit ka lang. Timtim sa puso, kausapin mo si Jesus. Sigurado, tutugunan kanya. Tutugunan kanya. Si Jesus po yung nagsabi niyan Kaya nga, in Christ alone. Ayan na. Sige, hanggang dito na lamang po, ang ating munting video. Ang spiritual food. Sabi nga sa Mateo 4:4, di lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi mabuhay sa salita ng Diyos araw-araw. Okay? Like, share na share. Kayong mga nasisiyaran, mag-share din po kayo. Napakasarap po nga bang kumakain ka. Ito, isishare ko sa inyo. Habang kumakain ka, ano man yung kinakain mo? Nakikinig ka tungkol sa salita ng Diyos. Yung totoo, yung salita ng Diyos, hindi yung mga kulto-kulto dyan. Huwag nyo yung mga kulto dyan. Bigyan pansin. Kulto nga yung tamang aral. O, halimbawa, itong Pentecostal, Missionary, Church of Praise Purpose. Okay. Sige, hanggang dito na lamang po. Naway, datnan kayo ng ating mabuting salita ng Diyos. Yan. Okay.
makakapakinig tayo ng isang awitin po. Ngayon, makakapakinig tayo ng isang kanta, Ang title, Ikaw ay Tapat. Praise the Lord. Sa'yo ang papuri at pasasalamat sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon, ikaw ay dalangin sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa'kin. Salamat, Panginoon, salamat. Purihin ng Panginoon. Ikaw ay tapat. Yun din po yung nakalagay sa unang Korinto 10:13. Tingnan nyo po Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos. Yun ang title ng kanta. Ikaw ay tapat. Totoo po yan, tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos at di niya ipahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Amen. Tapat talaga ang Diyos. Hindi niya itutulot yung mga pagsubok na hindi natin kaya. Hindi po. Kasi Diyos po nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya alam niya yung ibibigay sa iyo, kaya mo yan. Pagtatagumpayan mo yan. Okay, hanggang dito na lamang po ang ating munting video. Hanggang dito na lamang po. Nawadat na kayo ng video ito na nasa maayos na kalagayan. Kaibigan, like. Okay? Mag-share kayo. Be subscriber. Huwag niyo kalibutan mag-subscribe. Ano po? Ito po ang inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye!